Okay, so ngayon pag-usapan na po natin itong value ng testimonies nitong tatlo. Ito pong sa taas is si D.E. Alcantara, and then ito si Engineer Bryce, Engineer JP. Pero I think kilala niyo naman po siguro na to sila kasi ang dami pong nanonood kanina, 100,000 plus nanonood sa live stream ng Senate hearing. So kung hindi niyo pa po sila kilala, yan, at least pinakilala ko na po sila sa inyo. So yung summary po ng testimony nitong tatlo is they are pinpointing a specific congressman, which is si Congressman Zaldico po of the Ako Bicol party list as what they call the quote-unquote proponent or yung nagpondo po or yung nagbagsak ng pondo dun sa district nila sa Bulacan. And according to them, to be specific po, alam ko si Engineer Alcantara yun, si DE yung nagsabi na in total more or less nasa 35 billion daw po yung pondo na binagsak ni Congressman Zaldico from the years 2022 more or less to 2025 present. And yung hinihingi daw na percent started from 20% hanggang naging 25% dun sa proponent. So kung isipin po ninyo kung totoo yun na ganun, ang laki po nun, di ba? 25% of 35 billion is ano po yan? Computein natin para mas klaro talaga tayo. So 25% po of 35 billion is 8.750 billion pesos. So in other words po, kung totoo talaga itong sinasabi nilang tatlo and magkaroon ng filing of criminal cases eventually, malaki-laki po yung kailangan ma-explain ni Congressman ko. Okay? Kasi yan, 8.75 billion. Yan po yung 25% ng 35 billion. Okay? So tandaan po ninyo, yung stage pa lang naman po na to actually is still the investigation stage pa lang po. Evidence gathering pa lang yung nangyayari sa Blue Ribbon Committee. So hindi pa naman po talaga actually guilty si Congressman Zaldico kasi yun nga, we always have to remember until a accused or a respondent is convicted by a court of law, then he enjoys what we call the presumption of innocence, the constitutional right to presumption of innocence. Okay, so ang maganda dito since si Zaldico is nasa abroad, yun yung balibalita ngayon, edi sana po sagutin to ni Congressman Zaldico, i-refute niya to lahat ng allegations against him para maklear yung name niya kasi at present lahat lang po ng statements ay hindi favorable to him at lahat po siya yung tinuturo na isa sa pinakamalaking yung quote-unquote proponents nga daw po nitong mga budget insertions at pagbagsak po ng pondo dun sa district engineering office ng Bulacan nila DE Alcantara. So kung papakinggan po ninyo yung statement dito ni DE Alcantara, sinasabi po talaga niya at ina-emphasize niya na hindi niya kinakausap directly sila Senator Jinggoy at Senator Joel. So from there, meron pa pong isang level of security. Tawagin lang nating level of security para mas madali po nyo maintindihan dun sa part ni Senator Joel at Senator Jinggoy. Kasi currently, since sa ibang tao binigay ni DE Alcantara, pwede yun i-deny ni Senator Joel, di ba, na hindi ko kilala yung tao na yan, yung pinag-abutan mo. And same din po kay Senator Jinggoy. So more or less yan po yung status nitong testimony nila DE Alcantara in relation dun kay Senator Jinggoy at kay Senator Joel. Sa kanila pong dalawa, medyo malayo pa po or mahirap-hirap pa ma-prove kasi yun nga, there is still an added level of security which is yung person daw na kinakausap or yung pinag-abutan lang ng pera. Unlike dito kay Congressman Zaldico, silang tatlo mismo yung allegations nila sa testimony nila ay si DE Alcantara, kausap niya mismo si Congressman Zaldico, tapos inabot pa mismo dun sa bahay daw ni Congressman Zaldico plus sa condo din niya, 'di ba? So dun po kung makikita nyo, hindi na yon hearsay because there is direct communication already with the quote-unquote proponent nga. Okay? So again, ulitin ko lang po, kila Senator Joel and Jinggoy medyo malayo-layo pa. Pero kay Congressman Zaldico, mukhang malapit na po talaga. Okay, pertandaan po nyo, these are still all allegations kasi sa investigation stage pa lang naman po tayo. Again, the best remedy dito ni Congressman ko is of course to respond to all these allegations and to present his evidence din po na that will counteract this. Okay? Para naman maprotektahan din niya basically yung pangalan niya. Otherwise, kung magtuloy-tuloy nga sa filing of case, ito yung ma-admit na evidence in court, di ba? So yan po yung status currently. And then yung isa pa pong big development pala dito sa hearing kanina
is pinipinpoint nila si Yusek Bernardo. Si D.E. Alcantara, he is directly stating na si Yusek Bernardo daw yung kausap niya. And ito sila, inaano din nila na alam nila na kausap ni D.E. Alcantara si Yusek Bernardo. So yung next step dito para mapakita talaga rin yung mga side ng politicians na involved is sana mag-testify din talaga si Yusek Bernardo para malaman talaga kung sino yung mga proponents, yung mga quote-unquote proponents nga. Kasi currently, ang klaro pa lang pong may liability talaga is this one. Ito silang tatlo. Kasi sila na yung umamin basically, di ba? Nag-issue na po or gumawa na sila ng mga sworn statement nila na they perform certain criminal action. So sila yung liable pala ngayon. So kung si Yusek Bernardo naman ngayon magsalita din, mas more or less, magkakaroon na rin tayo ng link directly with the politician. So pag ganyan po, makikita na natin yung full structure, can now determine kung sino talaga yung least guilty out of all of these individuals na involved po dito sa mga ghost and substandard flood control projects. Pati rin po pala dyan sa mga kickback system. Kasi yung kickback system po na yan, that is a different crime pa po yan from the ghost and or substandard projects. Baka po akala nyo parehas lang yan, pero magkaiba po yan silang mga criminal actions pa. Okay, so they seem to be related but they are all different. And as a matter of fact, dun nga pa kay Spouses Diskaya, yung sa kanila, yung admit pa lang nila is yung pagbigay ng kickback. So that is what we call bribery or corruption of public officers. And then kung meron din pong ginawang mga ghost or substandard talaga sila Spouses Diskaya, kung mapatunayan later on, that is a different crime pa altogether. Similar din po yan sa situation nitong tatlo. Kaya nga po sa tingin ko, ito si D.E. Alcantara, he is denying that he is involved dun sa ghost or substandard. Ang defense po ni D. Alcantara is si Engineer Bryce at si Engineer JP. Sila lang daw yung may pakana ng mga ghost and or substandard sa Bulacan. Tapos si D. Alcantara wala daw siyang kinalaman doon. So dito, ang klaro pa lang si D. Alcantara, involved din siya sa kickback scheme, pero sa ghost, dinideny pa niya. And then may isa pa tong engineer, yung pinaka main reason kung bakit naglabasan talaga to. Ang sabi niya, based daw sa observation niya nung isang meeting kung saan pinatawag to silang lahat ni D. Alcantara, mukhang wala naman daw kinalaman si D. Alcantara talaga sa ghost and or substandard flood control projects. Pero ito sila, Engineer Bryce at Engineer JP, yung main argument lang nila, wala naman daw silang ginagawa sa district office nila na hindi alam ng boss nila. So, yan pa po yung kailangan nila isolve between themselves kung may kinalaman ba talaga si D. Alcantara din sa ghost and or substandard. Kasi yun nga po, like what I have stated kanina, magkaiba pa yung kickback, pagbibigay ng kickback from the ghost and or substandard implementation of projects. So, pag-file na po ng case, magkaiba yon, and per case po niyan, per count, that's a separate penalty pa po, ibang kulong, ibang duration of kulong pa po yun. Okay, so hopefully mas naintindihan nyo po talaga yung flow ngayon ng mga violations lahat, kasi sa nakikita ko there is a misconception po na parang plunder lang lahat ng kinocommit nito nila, which is hindi lang po to actually plunder, kasi plunder po is the accumulation of ill-gotten wealth, but the giving of kickbacks, that's a different crime pa yun nga, kasi that's either bribery or corruption of public officers. Then yung sa ghost and or substandard flood projects naman, that is RA 1319 din, yung causing injury to the government. So kung makikita po nyo, the criminal legal system po talaga is very complex. Madami pong elements yan na kailangan i-prove para ma-convict. And then may isa pa pong dinagdag actually dito si Senator Ping Lacson din, yung sa malversation din of public funds through falsification of legal documents. Diba? Kasi gumagawa to sila ng falsified reports na hindi tapos. Iba pa po yun, ibang criminal case din po yun. Ang maganda lang po dito, nakakuha na tayo ngayon ng testimonies and statements na mukhang may patutunguhan naman. So hopefully magtuloy-tuloy talaga to para we will get to see the bigger picture. And yung isa pa po pala sinabi rin dito ni Senator Ping Lacson is that si Yusek Bernardo daw will testify this Thursday. May hearing daw ulit sila sa Thursday. So yun, abangan din natin kung ano yung magiging mga revelations din ni Yusek Bernardo. But more or less po yan yung summary ng mga discussion and the status of the hearing / Blue Ribbon investigation so far. And yan, abangan na lang po natin sa Thursday next hearing. Let's wait for Yusek Bernardo's revelations para mas makita natin yung full picture at kung sino talaga yung mga politiko na involved. Okay, so tandaan po nyo lahat ng sinasabi ko dito, I am not implicating them na guilty
guilty na to sila kasi these are still all allegations pa lang naman po and nasa investigation stage pa lang. And yun nga po, they have what we call the constitutional right to be presumed innocent unless convicted na by a court of law. Okay? So yan po yung mabibigay kong summary dito sa Blue Ribbon hearing so far. Hopefully mas naintindihan po ninyo. If you like more legal videos po to current events, yan po yung content ko. So kung bago kayo dito, wag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, and until next time po, see you all. Bye-bye!